Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repat again some of the succulents from the veranda area. So let's have a recap of them. We have the blue cloud. Napakaganda ng farina nito, perfect. So kailangan natin mag-ingat pag tin-transfer natin siya sa ibang pot. We also have this Echeveria fire pillar. This one is jewel tone. So, may mga babies na siya. And this one, I'm not sure if it is Tito Bands. And this one is an Echeveria Bloody Maria. So, ayan yung mga iripat natin for today's video. So, let's start with this Echeveria Bloody Maria. Actually, nakapatong na lang siya dun sa pot niya. Hindi nag-grow yung roots niya. Kasi, siguro masyado siyang na-overwhelm kasi sobrang laki ng pot niya. Before kasi malaki to, and then nung na-stress siya, bigla siyang lumiit. And then, nag-iba na rin yung color niya kasi nga hindi na rin siya well-rooted na wala na yung pagka-stress color niya. So, yung soy mixture na ginagamit ko is my usual soy mixture na 50% lump soil and 50% pumice stone. And then, we're going to use black sand as top dressing. May nag-comment nga pala doon sa comment section ko sa last video ko na tinatanong niya kung anong ginagawa ko doon sa mga soil pagkatapos ko siyang iripat. So, kung nire-reuse ko daw, yes ma'am, nire-reuse ko po yung mga soil ko. So, ang ginagawa ko pag magre-reuse ako ng soil, first, binibilad ko muna sila sa init para ma-totally dry, and then I add some fertilizer like Osmocote, carbonized rice hull para ma-fertilize ulit yung soil. Kasi, usually, pag gamit na yung soil, nawawala na yung nutrients ng soil. So, we have to add back yung nutrients para pag ginamit mo siya sa succulent or any plants, meron nutrients na makukuha yung plant na paggagamitan mo. Tapos yung loam soil na ginagamit ko is composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. So, parang 4-in-1 set na siya. Yun yung available dito sa market malapit sa amin. Yung pumice stone naman is nabibili ko online kasi wala dito sa area namin nagtitinda ng pumice stone. So, madali lang naman irepat yung mga succulent na to or Echeveria. Ang gagawin ko lang muna, binabawasan ko yung pot ng soil kasi alam ko na well-rooted na tong ibang succulent o Echeveria. So, sigurado nakakapit na yung soil doon sa roots niya. So, para hindi na ma-disturb at hindi na tayo mag-air dry, hindi ko na tinatanggal yung mga soil na nakakapit doon sa kanyang mga roots o sa kanilang mga roots. Tapos yung tips na mabibigay ko sa inyo na nag-work sa akin and based on my experience, it really works. I do not use moist soil and wet soil. So whenever I do repotting or potting my new succulents or cacti, I always use dry soil mixture. Kasi dito sa Silang Cavite, mataas ang humidity namin. So pag naggumamit ako ng wet soil or moist soil pag nagre-repot or nagpapat, nagkakaroon ng stem rot or root rot yung mga succulents. So, for me, it works to use dry soil. So, kung ano yung nag-work sa area nyo o sa mga succulents nyo or cacti nyo, yun yung gawin nyo. So, ako naman, sinishare ko lang kung ano yung nag-work sa akin. Kasi, pwede nyo ting itry. Kung hindi naman nag-work, then, gawin nyo na lang yung nag-work para sa inyo. So, bukod sa nagre-reuse ako ng soil ko, nagre-reuse din ako ng mga pots ko. Kaya ako pinalitan yung square pot na to is kasi yung iba, masyado na siyang malaki para dun sa succulent. And talagang crack na yung square pot na to kasi 3 years na to sa akin. Tapos, nandun siya sa veranda area, which means rain or shine siya doon. So, yung plastic niya, kahit makapal siya nung unang binili ko 3 years ago. So, ngayon, parang lumutong na siya. So, pag binubuhat ko yung succulent to check, nag-crack na yung mga sides. So, I think it's not safe. Baka, kung hindi ko pa sila ire-repat, baka sa susunod na pagbuhat ko, mag-crack, bumagsak. Tapos, masira yung succulent. Yun ang iniiwasan ko. Kaya, ngayon pa lang, nakitaan ko na ng mga crack yung mga gilid, lalo na yung topmost part. Kaya, nag-decide na ako na i-repat kasi meron din naman available pots na binili ko sa Daiso Japan.
So, yung paglalagay ng top dressing na black sand is not mandatory or it is optional kasi sa akin naglalagay lang naman ako ng top dressing to prevent the housebird to play on my pots of succulents kasi whenever they see the rice holder, they keep playing on it and then hanggang sa mabunot at lumabas na yung mga roots ng mga succulents. So, in order to prevent them from playing, I put top dressing like sand, black sand, red sand. Sometimes if I don't have sand, I use pumice stone or cultured soil from plant cultured page. So optional naman, hindi naman talaga mandatory na kailangan nyo maglagay. It's up to you pa rin. Kasi medyo costly din talaga yung paggamit ng mga top dressing. Sa totoo lang. So we're almost done repotting our succulents. So let's have a final and closer look of them. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.